Sa mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Bernales ng Batch 3 at ito ang aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung paano ka magpapasalamat sa Diyos kung madami kang problema o providence. At ang ating Bible verse ay mula sa Matthew chapter 6 verse 26. Sinasabi sa ating scripture ngayon, "Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they?" Mga kapatid, alam natin na minsan mahirap magpasalamat sa Lord lalo na kung sunod-sunod ang ating mga problema. Yung tipong kapag nasolve mo yung isa ay may kasunod agad na problema. Parang hindi tayo makahinga at hindi matapos-tapos ang ating problema sa ating buhay. Pero ang tanong dito mga kapatid ay kung paano tayo magpapasalamat kung ang bigat ng ating dinadala. Dito na papasok ang konsepto ng providence mga kapatid. Dahil ibig sabihin nito na si God ay hindi lang basta gumawa ng universe, kundi siya rin ang nag-aalaga at nagkokontrol ng lahat ng bagay sa bawat oras. Hindi siya random magtrabaho, hindi rin siya malamig o walang pakialam. Ang providence niya ay personal, wise at mabuti. Dahil dito, kahit may problema tayo, ay alam natin na may dahilan at may layunin lahat ng nangyayari. Noong nandito ay God sustains the universe down to its tiniest atom. Isipin natin kung kaya ni Lord alagaan at i-maintain ang buong kalawakan mula sa pinakamalaking galaxy hanggang sa pinakamaliit na atom ay kaya niya rin alagaan ang buhay natin. Hindi niya pinapabayaan kahit yung mga ibon na hindi naman nagtatanim o nag-iipon ng pagkain. Mas lalo pa kaya tayo na mga anak niya. Kaya God directs all of history to His ultimate purpose. Lahat ang nangyayari, masaya man o masakit, ay parte yan ng mas malaki at mas magandang plano ni Lord. Isang parang puzzle na kapag tinitig natin ng isang piraso ay parang walang kwenta. Pero pag nakita natin ang buong larawan nito, pag nabuo, ay doon natin marirealize kung gaano ka-perfect ang pagkakaayos nito. Katatlo ay God governs over the presence of evil. Ibig sabihin na gusto ni Lord yung kasamaan o problema. Pero ginagamit niya ito para maging parte ng plano niya. Minsan ay napakasakit nito na season sa ating buhay at nagdadala ng pinakamatinding pagbabago sa puso natin. Kaya pag tinatanong natin ang sarili natin kung paano ba tayo magpapasalamat kahit ang dami natin problema ay isipin lamang natin na wala ning isa ang nangyayari sa buhay natin na hindi alam at hindi hinahayaan ni Lord para sa ikabubuti natin. Ang pagpapasalamat ay hindi lang dahil magandang sitwasyon, kundi dahil alam natin na sa mabuting kamay na tayo. At dito nagtatapos ang aking daily devotion. Maraming salamat sa Panginoon.